Sa isang tahimik na sulok ng mundo, malayo sa ingay at gulo ng syudad, namumuhay ng payapa si Mrs. Parker. Simple lang ang buhay niya dito. Tahimik, walang stress. Ang tanging kasama niya sa malawak na lupain ay ang kanyang tenant na si Clay. Si Clay ay isang beekeeper, isang tagapag-alaga ng mga bubuyog. Tulad ng mga alaga niya, simple at organisado rin ang buhay ni Clay. Gigising, mag-aalaga ng mga bubuyog. Isang araw habang nag-aayos ng kanyang mga gawain si Mrs. Parker, biglang nag-flash ang isang nakakatakot na warning sa kanyang laptop. Virus daw, hack daw siya. Bilang isang matanda na hindi masyadong techy, natural na nataranta siya. Ang buong akala niya, mawawala ang lahat ng meron siya. Sa sobrang panic, tinawagan niya ang numero na nasa screen. Isang malaking pagkakamali. Hindi niya alam, direkta siyang tumatawag sa lungga ng mga demonyo. Dito natin makikilala si Garnet. Siya yung tipong boss na akala mo kung sinong magaling, pero ang totoo, yumayaman sa panluloko ng mga inosente. Ang tawag dito, phishing scam. At ang target nila ngayon, ang kawawang si Mrs. Parker. Pakinggan niyo kung paano niya paikutin ang matanda. Ang galing ng dila. Sabi niya, "Ma'am, huwag kayong mag-alala. Notification lang yan. Kailangan niyo lang i-download tong software na Friendly Friend para maayos natin." Friendly Friend? Kalokohan. Ang totoo, ito ang magsisilbing susi para pasukin at nakawin ang lahat ng laman ng computer ni Mrs. Parker. Sa sandaling pinindot ni Mrs. Parker ang download button, para na rin niyang binuksan ang pinto ng bahay niya sa mga magnanakaw. Pagka-click na pagka-click, nag-mute agad si Garnet at makikita mo yung ngisi niya. Ngisi ng demonyong nakahanap ng biktima. Sigaw pa niya sa mga tauhan niya, "Yes, ito ang sinasabi ko sa inyo." Pumandera sa screen nila ang lahat ng impormasyon ni Mrs. Parker. Checking accounts, life insurance, pension. At ang jackpot, isang charity fund na nagkakahalaga ng $2 milyong. Ito ay perang inipon para sa kawanggawa. Pero para kay Garnet, ito ay pambili ng bagong sports car. Unti-unti parang linta, sinipsip nila ang pera. Pero dahil matalino kuno si Garnet sa kasamaan, pinalabas niyang nagkaroon ng error. Kunwari ibabalik niya ang subscription fee. Pinalabas niya sa screen na nag-transfer siya ng $50,000 sa account ni Mrs. Parker. Si Mrs. Parker naman, dahil likas na mabuti at mapagtiwala, naniwala agad. Para ibalik ang sobrang pera, ginamit niya ang kanyang master password at boom! Iyon lang ang hinihintay ni Garnet. Sa isang iglap, simot, ubos, walang tinira kahit 5 duling. Isipin niyo yung pakiramdam nun. Yung buong buhay mong pinaghirapan na wala sa loob ng ilang minuto. Nang bumalik ang screen ni Mrs. Parker, nakita niya ang katotohanan. Zero balance, sunod-sunod na text at notification ng fraud. Ang bigat sa dibdib, yung pakiramdam na wala ka nang magagawa. Samantala, walang kamalay-malay si Clay. Masaya pa siyang nag-aani ng pulot or honey. Nagtabi pa siya ng isang espesyal na garapon para kay Mrs. Parker. Gabi na nang maisipan niyang dumaan para ibigay ito. Pero pagdating niya, kakaiba ang katahimikan. Walang sumasagot sa pinto. Kusa na siyang pumasok, pero ang sumalubong sa kanya ay ang nakabibinging tunog ng fire alarm. Masama ang kutob niya. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang isang baril na kakaputok lang. At bago pa siya makapag-react, may tumutok na sa kanya ng baril. Si Verona, anak ni Mrs. Parker at isang ahente ng FBI. "Anong ginagawa mo sa bahay ng nanay ko?" Sigaw ni Verona. Kalmado si Clay. Tinaas niya ang kamay. Pero huli na ang lahat. Nakabulagta na si Mrs. Parker. Wala na siya. Nagpakamatay dahil sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Si Clay ngayon ang prime suspect. Sino ba naman ang hindi maghihinala? Siya lang ang nandoon. Gigil na gigil si Verona. Tinadtad siya ng tanong. Pero sinabi ni Clay ang totoo. Nagdala lang siya ng honey. At nang i-check ni Verona ang background niya, malinis. Beekeeper lang talaga. Nang imbestigahan nila ang computer, nakita ni Verona ang dahilan. Ubos ang pera ng nanay niya. Lahat. Pati yung fingerprints sa baril, kay Mrs. Parker lang. Walang residue ng pulbura sa kamay ni Clay. Doon lang humupa ang galit ni Verona. Napagtanto niyang nagkamali siya ng hinala. Bilang pampalubag loob, inalok niya si Clay ng kape. Habang nagkakape, nagkwento si Verona. Ang sabi niya, kaya raw gustong-gusto ng nanay niya si Clay ay dahil naaalala nito ang yumaong kapatid ni Verona na dating Marine Raider.
Dito na nalaman ni Clay ang buong kwento. Na-scam ang matanda. At ang malala, kahit FBI pa si Verona, aminado siyang mahirap hulihin ang mga grupong ito. Masyadong magaling magtago sa cyber world. Tumayo si Clay. Seryoso ang mukha. Ang sabi niya, ang pagnanakaw sa matanda ay parang pananakit sa bata. Ang kaibahan lang, walang magulang na magtatanggol sa kanila. Umalis si Clay na may bit-bit na mabigat na desisyon. May mga bubuyog pa siyang aalagaan, pero may hustisya ring kailangang ilagay sa tamang lugar. Isang call center building. Hindi nagdala ng baril si Clay. Ang dala niya, 2 malaking galon ng gasolina. Pagdating niya sa building, hinarang siya ng security. Siyempre, sino ba naman ang papapasukin na may dalang gasolina? Pero si Clay hindi nandito para makipagkwentuhan. Sa estilong maihahalin tulad kay Jason Statham pero mas pulido, pinabagsak niya ang mga gwardiya nang walang kahirap-hirap. Bali ang buto, tulog ang kalaban. Pagpasok niya sa loob, tumahimik ang lahat. Sumigaw si Clay, ulitin niyo ang sasabihin ko. Hindi na ako muling magnanakaw sa mahihina at inosente. Anong ginawa ng mga lokong scammer? Nagtawanan pa. Kala nila nagpapatawa si Manong. Maling-mali. Sinimulang ibuhos ni Clay ang gasolina sa paligid. Nagpanik si Garnet, inutusan ang mga security niya na sugurin si Clay. Pero parang mga batang paslit lang na pinitik ni Clay ang mga ito. Ex-special agent yata to. Nag-set up siya ng bomba sa mga galon ng gas. Sabi niya, sa susunod na may tumawag at manloko, sasabog to. At nangyari na nga. May tumawag, may sumagot, at boom! Lumipat tayo sa Boston, sa opisina ng Danforth Enterprises. Dito natin makikilala si Derek Danforth, isang spoiled brat na anak mayaman na siya palang nagpapatakbo ng mga scam na ito. Tumawag si Garnet, nanginginig, nagsusumbong. Sir, may kalbong pumasok dito, sinunog ang building natin na worth 30 milyong dolyar. At di namin kilala kung sino. Nagpanik si Derek. Tumakbo siya sa kanyang advisor na si Wallace. Si Wallace ay dating director ng CIA, kaya alam niya ang pasikot-sikot. Pero nung marinig ni Wallace ang problema, ayaw niyang makialam. Bahala ka dyan, sabi niya. Kaya si Derek nagmatapang. Inutusan si Garnet na gamitin ang kanilang cloud technology para hanapin si Clay at patayin. Handle it, utos niya. Si Verona naman dumating sa nasunog na building. Kahit pulis siya sa loob-loob niya, buti nga sa inyo. Bumalik tayo sa bukid. Payapa sana, pero dumating ang grupo ni Garnet kasama ang mga hired killers. Gusto nilang gantihan si Clay. At ang naisip nilang paraan, barilin ang mga pukyutan o beehives ni Clay. Narinig ni Clay ang putukan. Kalmado lang siya. Binuksan niya ang ilang makina para lumikha ng ingay para matakpan ang galaw niya. Parang ninja sa dilim, inisa-isa niya ang mga tauhan ni Garnet. Yung mga bad guys hindi natututo, naghiwa-hiwalay pa. Ayun, isa-isang natumba. Hanggang sa si Garnet na lang ang natira. Takot na takot ang mokong. Hindi siya pinatay agad ni Clay. Pinutol muna ni Clay ang mga daliri niya. Mensahe ito, dumating si Verona dahil sa report ng sunog at nakita niya ang mga bangkay. Dito niya na-realize, si Clay ang may gawa nito. Si Garnet naman, nakatakas pero putol ang daliri, tumawag kay Derek habang nasa tulay. Nagpapaliwanag pa lang si Garnet na beekeeper daw ang kalaban, biglang sumulpot si Clay sa likod ng sasakyan. Hinila si Garnet, tinali at pinalipad ang sasakyan kasama si Garnet mahulog sa tulay. Kinuha ni Clay ang cellphone, kinausap si Derek. Ikaw na ang sunod. Nanginig ang buong pagkatao ni Derek. Tumakbo ulit siya kay Wallace. Wallace, isang beekeeper daw ang kalaban. Namutla si Wallace. Ibang usapan na kapag beekeeper, pinaliwanag ni Wallace kay Derek. Ang beekeepers ay hindi lang basta grupo. Sila ay isang secret organization na nasa labas ng chain of command. Ang trabaho nila ay protektahan ang balanse ng lipunan. Kapag ang sistema ay nabigo, sila ang gumagalaw. At si Clay, siya ang pinakamalupit sa kanila noon. Retirado na, pero dahil ginalaw nila ang inaalagaan niya, bumalik ang halimaw. Tumawag si Wallace sa CIA. May problema tayo. Ginising ng batang to ang isang beekeeper. Samantala, habang nagpapagasolina si Clay, may sumugod na naman. Isang babaeng baliw na assassin na pinadala ng bagong beekeeper. Yung active ngayon. Oo, nagpadala sila ng kalaban
kasi bawal daw ang ginagawa ni Clay na personal revenge. Ang babaeng ito walang pakialam. Namamaril sa gas station kahit may mga inosente. Pero si Clay, wala pa ring baril. Nakipagsuntukan siya. Kahit may dalang minigun yung babae at winasak ang buong gas station, hindi umubra. Ang ginamit ni Clay, isang garapon ng honey at lighter. Sinabuyan niya ng honey ang babae at sinilaban. Ayan, toasted. Pagkatapos nito, nagpasya na ang organisasyon ng mga beekeepers na wag na makialam. Masyadong delikado si Clay. Hayaan na lang daw si Wallace at Derek na lumaban mag-isa. Natunto ng FBI na papunta si Clay sa Boston. Target niya ang 9-Star United Building, ang sentro ng operasyon ni Derek. Si Wallace, dahil takot na, kumuha ng mga ex-special forces. Sinabihan niya ang mga ito, "Magagaling kayo, pero kumpara sa beekeeper, para lang kayong mga sanggol, pero subukan niyo pa rin." Gumamit si Clay ng fingerprint ng napatay niyang assassin para makapasok sa mga pasilidad at kumuha ng armas. Handa na siya para sa gyera. Dumating ang FBI SWAT team sa building ni Derek. Pero ayaw silang papasukin ng private security. Habang nagtatalo sila sa labas, si Clay nakahanap na ng paraan. Sa loob ng ilang minuto, tumba ang 15 na armed guards. Ginawa niyang hostage ang isa para makapasok sa main lobby. Sa loob nagkakagulo na. Gusto na sanang ilikas ng head of security na si Petus ang mga tao, pero ayaw ng boss nilang si Golden Goose dahil utos ni Derek na wag itigil ang trabaho. Pumasok si Clay na parang bagyo. Naghagis ng mga gamit, ng gulpe. Nagtago ang Golden Goose sa ilalim ng mesa. Ginamitan ni Clay ng fire extinguisher si Petus para mabulag ito bago ihagis palabas. Pagkatapos gumawa siya ng trap sa elevator. Pinutol ang kable habang puno ng kalaban. Bagsak. Yung iba naman na dumaan sa hagdan, inisa-isa niya sa dilim. Nang mahuli niya ang Golden Goose, hindi niya ito binugbog lang. Ginamitan niya ng stapler. Bawat tanong, stapler sa noo. Sino ang nasa likod nito? Ginalaw niyo ang kaisa-isang taong nagmalasakit sa akin. Sigaw ni Clay. Umamin ang Golden Goose, si Derek Danforth. Dumating si Verona. Sinubukan niyang pigilan si Clay. May batas tayo, Clay. Sagot ni Clay, may mga bagay na hindi kayang ayusin ng batas. Tumakas si Clay bago pa siya mahuli ng karagdagang puwersa ng FBI. Ang sitwasyon ay lumala. Nalaman ng FBI na ang 9-Star United ay gumagamit ng data mining para hanapin ang mga taong walang pamilya at nakawan. At ang kumpanyang ito ay konektado kay Jessica Danforth, ang presidente ng Estados Unidos. Nanay ni Derek, kaya pala Estados Unidos. Nanay ni Derek, kaya pala ang lakas ng loob ni Derek. Nagpunta si Derek at Wallace sa beach house ng presidente para magtago. Akala nila ligtas sila doon kasi andun ang Secret Service. Pero si Clay, wala sa bukabularyo niya ang salitang imposible. Hinanap niya ang manhole o imburnal na papasok sa estate. Kahit welded na ito, nakahanap siya ng paraan. Pumasok siya gamit ang skateboard habang nakahiga. Inabangan niya ang sasakyan ng mga ahente, sumakay sa ilalim at nakapasok sa loob ng compound. Nagsuot siya ng suit ng Secret Service para mag-blend in. Habang nag-uusap ang Deputy Director ng FBI at ang Presidente tungkol sa katiwalian ni Derek, nakita ni Verona si Clay sa crowd. Nagkatinginan sila. Tumango si Clay. Alam ni Verona ang gagawin niya, pero bilang ahente, kailangan niyang i-report. Nandito siya. Nagkagulo na. Pinalibutan si Clay ng mga baril. Mukhang katapusan na niya, pero hinintay lang ni Clay ang tamang tiyempo. Pinindot niya ang detonator. Sumabog ang mga sasakyan sa labas bilang distraction. Sa gitna ng usok at gulo, inisa-isa ni Clay ang elite security team. Wala silang binatbat. Hand-to-hand combat, barilan, kutsilyuhan. Lahat yan manilang kay Clay. Humarang ang huling boss, isang mersenaryo na may prosthetic leg. Matindi ang labanan. Nagpalitan ng suntok at sipa. Halos mag-iba ang kwarto. Pero sa huli, pinatay siya ni Clay gamit ang sarili niyang sandata. Sa loob ng Oval Office or safe room, nagtatalo na ang mag-ina. Inamin ni Derek na ginamit niya ang nakaw na pera para punduhan ang kampanya ng nanay niya. Galit na galit ang presidente, handa na niyang isuko ang anak niya. Pero bago pa mangyari yon, pumasok si Clay. Nagulat ang lahat. Kinuha ni Derek ang baril, binaril ang direktor ng FBI at hinostage ang sarili niyang nanay. Desperado na siya. Dumating si Verona.
Nakatutok ang baril kay Clay. Sa isang iglap, binaril ni Clay si Derek sa ulo. Headshot. Patay agad. Ligtas ang presidente. Nakatutok pa rin si Verona kay Clay. Pwede niya itong barilin. Pwede niya itong hulihin. Pero binaba niya ang baril. Pinili niya ang hustisya. Diretso sa dagat. May nakatago siyang scuba gear doon. Sa huli nakita natin si Clay na lumalangoy palayo.